Nakakasama na ito sa relationship ninyo, na kahit nagpapakita na ito na hindi ka nare-respeto, ay gagawin niya pa din. Dahil alam niya na kahit babalik siya, ay may babalikan talaga siya, na meron pang tatanggap sa kanya. Yo, what's up, what's up? Ayan, napakainit dito ngayon. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito, dagdagan ko na naman ang inyong mga kaalaman. Kasi ito ang magiging topic natin sa video na ito is mga don'ts para makita niya yung halaga mo at para hindi ka maabuso. Yes. So ito mga utol na lalong-lalo na sa mga kakasimula pa lang ng mga relationship ninyo, which is kailangan mo talagang iwasan yung mga gawain na ito, which is yung mga don'ts na huwag mo talagang gawin sa relasyon para mas lalo pang tumaas yung respeto niya sa'yo at saka para hindi ka na rin maabuso. Okay? So ito isa-isahin natin. Una sa lahat is huwag mag-beg. Okay? Ito mga utol lagi ninyong tandaan. Sa oras na nakagawa ka kasi ng pagbe-beg or pagmamakaawa sa kanya, mas lalo ka netong mahihirapan pa balang araw. Na mas lalo kanyang papahirapan din. Na mas lalo kanyang maaabuso. Dahil una sa lahat, alam niya na ikaw pa itong magmamakaawa sa kanya. So ganun pa man, kapag alam mo na wala kang kasalanan at saka siya yung may kasalanan is huwag kang mag-beg. Okay? So yon. And then ito, yung pangalawa natin is huwag maghabol. Yes. Kagaya na rin ito sa pagmamakaawa. Na una sa lahat din mga utol ay huwag ka talagang maghabol. Okay? Lalong-lalo na kayong mga kababaihan dyan na hindi nyo talaga gawain yung maghabol. Kasi ito mga utol once na nagawa mo yung paghahabol, yes, talagang tatatak at saka tatatak na ito sa isipan ng partner mo. Na oy, kung naghahabol nga siya dati, so for sure, ngayon is maghahabol at saka maghahabol pa rin ito. So ganun pa man huwag mo siyang pasanayin na palagi kang nagbe-beg, na palagi kang naghahabol para hindi mo rin mapahirapan yung sarili mo. Okay? So yon. And then ito, yung pangatlo natin is huwag mag-initiate. Yes. Ito mga utol, lalong-lalo na kayong mga kababaihan, wala kayong ibang gagawin kundi maghintay sa kung ano yung gagawin ng lalaki. Now, which is taga-interact ka lang sa pag-initiate niya. Lalong-lalo na kapag yung partner mo is babaero, maloloko, or may ginagawang hindi ka aya-aya. Yes, kasi kung ikaw pa itong nag-initiate, ikaw pa itong nangunguna palagi sa kanya, trust me, magugulat ka kung bakit mas lalong lumalaki yung ulo ng partner mo. And then, mas lalo kang magugulat na kung hindi ka pala magme-message ay hindi rin pala siya magme-message sa iyo. My God. Hindi siya magre-reach out sa iyo. Dahil sinanay mo na ikaw palagi itong nangunguna na mag-reach out sa kanya. Yes po. So again huwag mag-initiate or iwasan yung palaging pag-e-initiate para hindi ka maabuso. So yun. And then ito, yung pang-apat natin is huwag mag-response kaagad. Yes. Isa pa ito na kung minsan magugulat ka na palagi ka na lang maaabuso or parang wala na siyang respeto sa'yo, na parang wala ka ng halaga sa kanya. Kapag wala ka ng ibang ginagawa or inaatupag na which is puro relasyon na lang ninyo, na siya at siya na lang yung binabantayan mo, na parang makakasakal ito sa partner mo utol. Gagaya na ito isang message niya lang sa'yo or isang tawag lang ay nandyan ka kaagad. Nagpapahiwatig po ito utol na wala kang ginagawa. Na yung tipo talaga na parang binabantayan mo na lang yung cellphone mo kung kailan siya tatawag at saka magme-message. Yes, ganun po yung pinapahiwatig dito. Dahil sa pag-message niya pa lang, syempre, nagre-reply ka kaagad So papasok at saka papasok sa isipan niya na naghihintay ka lang din sa kanya. For sure utol, kung ganito po yung gawain mo ay maaabuso or mae-echapera ka lang balang araw. So ganun pa man, iwasan mo yung mga gawain na ito. Okay? So yon. And then ito, yung panglima natin is huwag oo ng oo. Yes. Ito may mga kababaihan din na palaging oo at saka oo na lang sa mga partner nila. Na kahit alam na nila na may mali, na kahit alam na nilang naaabuso na sila, ay oo ng oo pa din. Babe, pwede ba akong pahiram ng pera sa'yo? Ay oo babe, sige, marami ako dito. Yung tipong wala ng pag-aalinlangan. Kasi ito mga utol,
once na sinanay mo yung partner mo na oo ng oo ka na lang, and then balang araw kapag nayawan mo ito, ikaw pa itong magiging masama. Na mas lalo kang mae-echopera. Na mas lalo siyang magtatampo. So pinahirapan mo lang din yung sarili mo dahil sinanay mo. Lalong lalo na palagi kang available. Yes po. So again ha, wag po palaging oo ng oo. Kung minsan magdahilan naman kayo. Okay? So yon. And then ito, yung pang-anim natin is huwag mag-sorry kahit mali niya. Yes. May mga tao din na ganito, na sila pa yung nagsasorry or humihingi ng sorry kahit mali na ng mga partner nila. Hindi nyo ba alam, utol, na sinasanay nyo rin sila sa maling gawain? Na mas lalo mo lang tinotolerate? That's why nagtataka ka or magtataka ka na bakit pa ulit-ulit ka na lang niyang sinasaktan. Dahil kahit makagawa siya ng kasalanan ay ikaw pa itong humihingi ng sorry. Isa lang ibig sabihin niyan, utol, takot ka na mawala siya. So that's why na mas lalong lumalaki yung ulo niya. So again ha, huwag kang humingi ng sorry, lalong lalo na kapag alam mo na siya talaga yung may mali. Ha, so yun. And then ito, yung pang-pito natin is huwag magtodo invest. Yes. Sa relationship ha, lalong lalo na talaga kapag hindi mo pa asawa. Huwag kang magtodo invest. Huwag kang palabas ng pera. Huwag kang todo bigay ng regalo sa kanya. Lalong lalo na kapag walang occasion. Kasi itong mga utol, mas lalo ka ring maaabuso, na mas lalo ring mawawala yung halaga mo, na kahit gaano ka pa kayaman. Kung pinapakita mo sa partner mo na ganito ka kayaman, that's why bigay ng bigay ka na lang sa kanya, todo invest ka pa. Yung hindi mo alam talaga, utol, ay maaabuso ka lang. Darating yung panahon na kung hindi ka magbibigay ay siya pa itong magtatampo. Siya pa itong magagalit sa'yo. Na siya pa itong may gana na umatras sa'yo. So ngayon, mas lalo kang matitreatened na, oy babe, huwag kang umalis. Sige, ibigay ko yung gusto mo. Yun. So ganun po yung mangyayari. So again mga utula, huwag po panay invest. Huwag po panay bigay ng bigay. Ha, kailangan is give and take. Mag-share kayo sa bawat isa, magtulungan. Hindi yung bigay ka na lang ng bigay na yung tipong parang ikaw pa itong bubuhay sa partner mo. Lalong lalo na kapag ikaw na babae, ikaw pa yung bubuhay sa partner mo na lalaki. Naku po, maaabuso ka lang talaga. Na for sure, masisemplang lang yung relationship ninyo balang araw. So yun ha, and then ito. Yung pangwalo natin is, huwag ibigay lahat. Yes, of course. Para ito din sa lahat-lahat ha, mapababae, mapalalaki. Pagdating sa relationship, utol, yung pagtodo bigay ng lahat-lahat ay nakakasama, na mauuwi lang kayo sa pang-aabuso or maaabuso ka balang araw, na magiging toxic lang yung relationship ninyo. So again ha, wag mong gawin yung ibigay lahat-lahat or gawin yung lahat-lahat para sa partner mo. Kailangan is katamtaman lang. Lagi ninyong tandaan, yung sobra-sobra ay nakakasama. Yes po. So yun ha, and then ito, yung pang-siyam natin is wag maging dependent. Yes, yung tipong nakasalalay or nakasandal ka na lang sa partner mo. Iwasan mo ito, utol, para hindi ka rin maabuso. Dahil kapag alam niya na hindi ka mabubuhay kapag mawala siya, ay talagang maaabuso at saka maaapak-apakan ka lang niya. Na kahit gagawin niya pa yung lahat-lahat, na kahit nakakasama na ito sa relationship ninyo, na kahit nagpapakita na ito na hindi ka nire-respeto, ay gagawin niya pa din. Dahil alam niya na kahit babalik siya, ay may babalikan talaga siya, na meron pang tatanggap sa kanya. Dahil yung tao na ito, which is ikaw, ay nganga ka kapag mawala siya. So again ha, mawawala po yung takot ng mga partner ninyo kapag alam nila na nakasadal ka lang sa kanila. So yun ha, kailangan talaga is may sarili ka ring source of income, na huwag kang dumepende sa kanya sa lahat-lahat, lalong-lalo na rin sa mga desisyon. Okay? So yun lang po mga utula, maraming salamat talaga. Sana nakatulong talaga yung video na ito. And then syempre, yes, may TikTok account po tayo. Sa mga mahihilig mag-TikTok dyan, puntahan nyo po yung aking TikTok account na Tayong Kaibigan ni Kiko. Nandyan lang yung link sa description box mga utol, para diretso na kayo mapunta doon. And then don't forget to follow na rin ha. So yun lang po, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga